Pero pagdating ko dito is ibang-iba talaga siya sa inaasahan ko. Ang trabaho ko po dito is paper company. Sa pwesto ko kasi is merong 5 machine na pinapagana. So, 2 lang kami nagpapalitan doon. Sa pwesto ko is medyo napipressure ako kasi sa dami ng ginagawa. Maproseso kasi doon sa pwesto namin at 2 lang kami nagpapalitan. Medyo mahirap siya. Kasi baguhan pa lang din ako at nag-adjust pa ako. So, kailangan ko pa ng months siguro bago matutunan talaga. Ang ugali naman ng mga Korean dito sa company namin, mababait sila, napapakisamahan sila. Tips ko sa mga EPS aspirant dyan, para mapakisamahan kayo ng mga Korean is talaga dapat marunong kayong makipag-usap. Sa ugali naman ng mga kasamahan kong Pilipino dito is mababait sila. Actually is mga Christian silang mga nakasama ko. So, masabi ko na swerte. Sa ngayon is hindi pa ako sumasahod kasi. So, base sa mga kasamahan ko, sumasahod sila ng 2.1 basic. So, wala pa pong kaltas yun. So, sa amin talaga, ang unang trabaho ko noon is sa dagat po talaga ako. Maintenance po ako sa aming lugar. Sa fish cage is po yun, kami yung tagalinis ng lambat. Yun, inaampas po namin yun. So, ganun po yung naging trabaho ko noon. Medyo nagtagal po ako sa ganun trabaho. Siguro umabot din ako ng mga 4 years siguro. Sa buhay ko sa dagat is medyo masasabi kong mahirap kasi pirasahan din. Yung katawan talaga. Kailangan malakas humila ng lambat, ganun. Sumisid ng malalim. Inaabot kami ng mga 5 hours sa gitna ng dagat sa pagtatrabaho. Ang mga nahuhuli kasi naming isda is mga bangos. At habang nandun ako sa ganong work is pinagsasabay ko yung pag-aaral ko ng Korean language. Hindi naman kasi yung trabaho namin is talaga 8 hours. So umuwi po kami mga 2:00 ng tanghali ganon. So pagka-uwi ko is magpapahinga lang ako saglit tapos balik aral lang. Pagdating ng gabi is mock test. So ganong routine yung ginawa ko araw-araw. Kaya medyo nabihasa ako sa pagsagot ng mga questionnaire. Kaya naging madali sa akin yung exam. Sa akin kasi is talaga medyo nahirapan ako sa time. Sa trabaho kasi is kailangan talaga yung katawan mo is kondisyon. Dumadating yung gabi is nag-aaral po ako noon. So unaabot po ako ng mga 12 ganon. Kaya pagdating ng umaga is puyat. Madaling araw pa is pa ako noon. Nagbo-vocabs pa ako noon. Ganon talaga yung routine ko. Pero yung ganong sitwasyon is tinis ko talaga para makarating talaga dito sa South Korea. Kasi pangarap ko rin naman talaga siya. Kung pangarap mo naman talaga yung isang bagay is lahat ng paraan is gagawin mo. Sa napuntahan ko is ang Itaewon, tapos yung War Memorial of Korea. Pangalawa yon. Tapos sa Baran pa lang, ganun pa lang. Sobrang saya kasi yung mga lugar na napuntahan kong yun is nakikita ko lang dati sa K-drama, sa mga TV. So, sarap sa feeling dahil nandito na ako napupuntahan ko na yung mga lugar na nakikita ko lang sa K-drama. Sa step by step na pag-aaral ko sa gabi mag-mock test kayo, madaling araw mag-memorize kayo ng vocabulary. Kasi ganong oras maganda mag-memorize ng vocabulary. At everyday kailangan dapat meron kayong vocabulary na baon kahit mga 10 to 15 everyday, okay na yun. Basta yung kaya nyo lang masaulo sa utak nyo. Yung perang ginamit ko papuntang dito sa South Korea is sa pamamagitan lang din na pagtatrabaho ko sa dagat. Nakapag-ipon po ako ng konti. Yun yung mga ginamit ko sa pamasahe, pagkain, papuntang Manila. Kasi medyo malayo kami sa Manila eh. Ang iniisip ko noon is talagang maganda yung buhay, maginhawa, at malaki yung sahod. Pero pagdating ko dito is ibang-iba talaga siya sa inaasahan ko. Inaasahan ko kasi is ang sasahodin ko is 100k pataas, ganun, minimum. Iba pala siya sa reality nung dumating po ako dito kasi yung sitwasyon ng bawat EPS, so may mababa, may mataas yung sahod, may magandang accommodation, may pangit, ganun. Talaga, expect the worst. Kumbaga, dito kasi sa napuntahan kong company is basic lang talaga. Kumbaga, Lunes hanggang Biyernes lang yung pasok, tapos sa accommodation is libre naman, pero sa pagkain is hindi libre. Actually, dito sa aming company is wala talagang overtime. Yung mga kasama ko ngayon, tinanong ko rin kung nakaranas sila ng overtime, pero hindi daw sila nakaranas eh. Kaya masasabi ko na lang talaga, basic lang talaga itong company namin. Tsaka kapag nagpa-release ako siguro baka mahirapan ako dahil sa ngayon, maraming mahinang company. Ang pinaka-motivation talaga na mabibigay ko sa inyo is magtiwala kayo kay Lord. Galingan nyo sa paggalaw sa
pangarap nyo. Kasi ang motivation ko talaga is yung family ko. So, inisip ko sila, pinag-igihan ko yung pangarap ko. Ginalawan ko siya ng may diskarte, ng may sipag, may tiyaga. Kailangan talaga is magtiis kayo bago nyo makakuha yung buhay na pinapangarap nyo. Kung gusto nyo nga ng pagbabago, dapat meron kayong ginagawang bago. Para maabot yung pangarap nyo is kailangan may pagtitiis kayo na hanggang sa uli, hanggang hanggang maabot nyo yon is hindi kayo susuko. Ano lang yan, take risk or lose the chance. Kung susubo kayo, ayos lang. Kung mag-fail, pero at least sinubukan nyo, di ba? Pero pag nag-succeed, di ba? Worth it lahat ng pagod. May papayo ko sa mga EPS aspirant is expect the worst at kailangan magbaon talaga kayo ng mahabang pasensya at iwan nyo yung pride nyo dyan sa Pilipinas kasi pag nandito na kayo sa Korea, iba yung ugali ng mga Koreans, iba-iba rin. May mga sisigawan kayo, ganun. Pasensya talaga yung kailangan yung baonin. Siyempre, gusto ko pasalamatan una-una si Lord dahil sa pagsagot niya sa panalangin ko. At gusto ko rin pasalamatan yung mga patuloy na sumusuporta sa aking page, si Kuislo. Dahil sa inyo is dinodocument ko yung journey ko dito. Dahil sa inyo, nagkaroon ako ng consistent sa pagpo-post dahil nakita nyo yung journey ko papuntang South Korea. So, salamat. Sana abangan nyo pa rin yung mga vlogs ko dahil nagsisimula pa lang din naman ako dito. So, abangan nyo yung mga magagandang mangyayari dito at mga bad things. So, yun lang. Salamat sa inyo.